everyone, I am Melody Lauglaog and now I will continue the discussion about criterion reference grading system. Note that in criterion reference grading system, a student can help fellow student in a group work without necessarily worrying about lowering his grade. In that course, this is because the criterion reference grading system does not require the mean. So dito, sa isang criterion reference grading system, ang mamarka o grado na ibinibigay sa mga mag-aral ay batay sa mga espesipikong pamantayan o kriteryo ng pagganap at hindi sa pagpapakatalo sa iba pang mag-aral. Dito, not required the mean. Ang criterion grading system ay hindi nangangailangan ng isang mean o average grade sa klase. Ibig sabihin, hindi kailangan na mayroong specific na target o average grade na dapat maabot ng mga mag-aral. Ang bawat mag-aral ay hindi binibigyan ng marka batay sa kanyang individual na pagganap sa nakasaad na kriteriyo. So, we have two types of criterion reference grading system. So, una dito ang advantage of criterion reference grading system. Students are not competing with each other. Sa halip ay na magkakaroon ng kompetensya sa pagitan ng mga mag-aral, sila ay nagtutulungan at nagtuturo sa isa't isa. Sa ganitong paraan, ang pag-aaral ay naging mas kolaboratibo at hindi kompetitibo. Pangalawa, students are those more likely to actively help each other learn. Dito, dahil walang kompetisyon, mas malamang na ang mga mag-aral ay magbibigay ng tulong at suporta sa isa't isa. Ang ganitong kultura ay nagpapalakas sa pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at komunikasyon sa pagitan ng mga mag-aral. Ang pangatlo ay student grades is not influenced by the caliber of the students. Ibig sabihin nito ang marka o grado ng isang mag-aral hindi base sa antas o kalidad ng klase o grupo. Sa halip, ang pag-evaluate sa kanilang pagganap ay batay sa sariling kakayahan at hindi kung sino ang pinakamagaling sa klase. So, sunod naman ay ang disadvantage of criterion reference grading system. It's difficult to set a reasonable standard of student. Ibig sabihin, mayroong mga hamon o suliranin sa pagtatakda ng mga pamantayan o standard na dapat matutunan o maabot ng mga mag-aaral. Para sa lahat ng mga mag-aaral dahil mayroon itong iba't ibang kapasidad at pagkakaiba. Ang pangalawa naman ay most experienced faculty. Set criteria based on their knowledge of how students usually perform. Dito, sa kontekstong ito, ang guro ay na may hawak na karanasan sa pagtuturo ay nagtatatag ng mga pamantayan o kriteria batay sa kanilang nakaraang karanasan at kaalaman. Kung paano karaniwang pagganap ng mga mag-aaral, ito ay base sa kanilang mga obserbasyon at pakikisalumuha sa mga mag-aaral. Ang pangatlo ay ang criterion reference system often become similar to norm reference system. Ang pangungusap na ito ay nagpapahiwatig na kahit isang sistema na itinatag batay sa mga tiyak na pamantayan o kriteria ay maaaring magkaroon ng mga pagkakapareho o pagkakahalintulad sa isang sistemang batay sa norma. Sa kontekstong ito, ang mga resulta o marka na ibinibigay sa mga mag-aral ay maaring hindi lamang batay sa kung sila ay nakahitit ng tiyak na pamantayan, kundi maaari ring ikumpara sa kanilang mga kapwa mag-aral. First, the criterion should not be based on only one teacher's opinion or standards. It should be collaboratively arrived at a group of teachers teaching the same subject most set in the criterion together. At ang punto na ito ay nagpapahiwatig na ang pagtatakda ng mga pamantayan o kriteria para sa mga mag-aral ay hindi dapat batay lamang sa pananaw o opinyon ng isang guro. Sa halip, ang mga ito ay dapat itakda sa pamamagitan ng kolektibong pagsusuri at pagpapasya ng isang grupo ng mga guro at na nagtuturo ng parehong signatura o subject. Sa pamamagitan ng kolaborasyon, masisiguro na ang mga pamantayan ay maaring
mas malawak at makatotohanan. Second, once the criterion established, it must be made public and open public scrutiny so that it does not become arbitrary and subject the whim and caprices of the teachers. Ang punto na ito ay naglalayong ipakita ang kahalagahan ng transparency sa proseso ng pagtatakda at paggamit ng mga pamantayan. Sa pamamagitan ng paggawa ng publiko ng mga pamantayan, ang lahat ay maaaring makita, suriin at ma-evaluate ang kahalagahan at kabuluhan ng mga ito. Ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga arbitraryo o hindi tuwirang desisyon mula sa isang guro na maaari makaapekto sa mga mag-aral. Ang pagsasapubliko ng mga pamantayan ay nagbibigay daan sa mas maraming tao na magkaroon ng pananagutan at pagtitiyak sa kalidad ng integridad at edukasyon na binibigay sa mga mag-aral. And that's all for my TED Talk presentation. Thank you.